What's up everyone? Welcome ulit dito sa aking channel at sa video nga na ito ay i-share ko lang sa inyo yung mga nababasa ko at nakikita ko na mga loan apps na madalas ireklamo nga dahil sa harassment para maiwasan nyo. Hindi ko nire-recommend yung loan app na ito. Kaya nga, yung title natin ay mga loan apps na madalas ireklamo dahil sa harassment. Usapang loans na naman tayo, di ba? Loan apps. So, by the way, nabanggit ko before na hindi sana ako magdi-discuss ng mga loan apps. Kaya lang kasi, para mabigyan ko kayo ng babala sa mga loan apps na ito. Alam nyo ba kasi mga kabeshis, dumarami na rin talaga yung reklamo laban sa ilang mga online lending app dito sa Pilipinas. Hindi lang ito simpleng pangungulit ang ginagawa nila ha. May mga report kasi na tungkol sa matinding harassment, yung pananakot at pamamahiya ng mga agent. Hindi lang sa mismong borrowers, kundi pati sa mga contacts nila or yung mga contacts number na nasa cellphone nila. Kaya kung nagbabala kayo mga kabeshis na umutang online ha, importante talaga na maging maingat tayo at mapili sa apps na iutangan natin or sa apps na gagamitin. Kaya ngayon nga, pag-uusapan nga natin itong listahan ng mga pinakamadalas irereklamo base sa iba't ibang mga reviews ng mga nagtry na umutang sa iba't ibang mga loan apps online at sa Reddits din, no? Dahil sa hindi tamang collection practices, no? Okay, so ito nga yung mga 10 loan apps na madalas ireklamo dahil sa harassment. Una, Credit Cash or yung Easy Loan PH. Maraming mga borrowers yung mga nagre-reklamo kapag pag-delete ka ng pagbayad. Grabe talaga yung panghaharas. May mga iba pa nga daw na nagsasabing tinatawagan pati yung family at yung friends nila. Lalong-lalo nga yung mga contact number na nasa cellphone nila. Next nga, yung XL Cash Lending, Quick Pair Cash, no? Bukod kasi sa mataas na interest, kilala rin ito sa pananakot ng mga borrowers kapag hindi agad nakakapagbayad. And based na rin sa naging experience ko before dito sa XL Cash, grabe talaga yung tatantarin ka ng iba't ibang mga text messages at minsan may kasama na rin talaga or halos may kasama na pananakot. At doon sa isang cellphone ko, nandun pa yung ibang mga records, di ba, na hindi maganda yung way nila. So, by the way, hindi naman natin alam kung yun yung utos ng boss nila o di kaya ginagawa lang din talaga ng mga collector para makasingil nga. Kasi commission-based yung mga collector ng iba't ibang mga loan apps, no, dito sa ating bansa. At kapag malaki yung na-collect nila na payment kasi, malaki din yung commission nila. Kaya iwasan nyo, no, na umutang sa iba't ibang loan apps. Next, instant loan. Online easy loan nga. So, ayon sa ibang mga loan reviews kasi, kahit mag-check pa kayo sa Google Play Store, may mga name shaming at threats messages na ginagawa nung ibang mga collectors nga nito. So, hindi naman natin masabi na lahat talaga ng mga collector nila ganun ka-agresibo sa paniningil. Pero kasi sa mga nabasa natin nga na reklamo ng mga ibang nagtry na umutang dito, maging sa Reddit, sa ibang mga social medias, no, at sa app nila mismo, makikita mo talaga na marami yung mga negative reviews, no, sa loan apps na ito. At syempre, hindi nagpapahuli nga itong Pinoy Peso. No, isa sa mga lumabas sa reklamo ng netizens ay yung sunod-sunod na tawag at text kahit gabi. Napaka-aggressive talaga yung paniningil nga itong Pinoy Peso, kaya mag-ingat kayo. Pero yung ilan sa mga loan apps na ito ay minsan nawawala sa Google Play Store, pero minsan bumabalik din. Kaya hindi natin alam kung paano nga ba tayo talaga lumaban or labanan itong mga loan apps na ganito na hindi maganda yung way nila or yung collection practices nila, pero lulubog lilitaw sila sa Google Play Store. Next ng mga kabeshis na hindi natin isawalang bahala, no? Or ipagsawalang bahala itong Peso Here, no? Sikat na rin ito kasi sa social media dahil sa harassment complaint. Kahit pa mag-check kayo sa Reddit nga, sa ibang mga social media, search nyo itong Peso Here or sa app mismo nila, yung review sa kanilang app, makikita mo na may mga reviews talaga na hindi maganda. Hindi maganda yung naging experience ng mga borrowers. May mga nagsasabi naman, dapat kasi kung uutang ka, dapat magbayad. Totoo naman yun. Pero paano pag talagang nung time na yun kailangan ni borrower ng additional days, like isang araw o 2 araw. Kasi talagang hindi niya naman sinasadya na hindi magbayad. Kaya lang late lang talaga yung pera niya na dumating. Pero dahil nga sa sobrang pangongolekta or yung aggressive na pangongolekta ni collector doon sa borrower, hindi na nagbayad si borrowers, lalong-lalo kung pinahiya na. Di ba kaya nga mga kabesyo, sana ano lang din yan, kunting pagkaintindi lang din, lalong-lalo kung si borrower naman ay
nakikiusap. Though hindi lang naman si Peso here halos yung mga makikita nyo na loan app sa Google Play Store at App Store ay ganun yung way nila ng paniningil kasi nga kailangan nilang maningil nga yung mga collector kasi commission-based nga sila. 6, itong pera mo, online peso cash. Ayon sa mga borrowers kasi, agresibo din ang collection method ng loan app na ito at hindi rin talaga transparent ang computation ng utang. At natry ko na rin itong pera mo before. Grabe, isa din ako sa mga medyo nanlupay-pay sa kung paano maningil yung collector nitong pera mo. Kunting na lang din talaga na ngayon loan free tayo sa iba't ibang mga loan app para sa mga nade-depress, no? Yung mga nai-stress at hindi alam kung paano makaahon sa iba't ibang mga loan apps or utang nila sa iba't ibang mga loan apps, ay panoorin nyo yung mga previous vlog ko kung paano ako nakawala sa 27 loan apps na almost 200,000 pesos na utang dahil sa pagtaas ng mga charges, yung mga interest, at yung tapal system na meron itong mga iba't ibang loan apps. So mag-ingat po talaga tayo sa pag-utang at kung hindi mo pa nasusubukan na umutang sa iba't ibang loan apps mga kabeshis, abay huwag mo nang simulan kung ayaw mo nang grabing stress ang ma-experience mo sa mga loan app na ito. 7, yung Supreme Money Cash Loan App. Isa sa mga apps na madalas ireklamo na may harassment tactics at fake legal threats. And yes, super hindi rin talaga maganda yung way ng pangongolekta ng mga kolektor dito sa Supreme Money. So mag-ingat po kayo. At syempre, hindi nagpapahuli yung cash guard. So by the way, nung na-share ko ito before, actually binalikan lang natin, napakarami din talaga yung mga nag-comment sa hindi maganda yung naging experience nila dito sa cash guard. Ginawan ko na to ng mga reviews ko din before. Ilang buwan na yung nakalipas at may mga nagsasabi na hindi lang pangungulit, kundi may mga bastos na pananalita na natatanggap ng ilan sa mga borrowers. Kaya mag-ingat kayo nga sa pangungutang dito at syempre itong credit peso, no? Ay nako, hindi rin talaga maganda itong credit peso. Na-try ko na rin ito before. Yung ilan na message nila ay blackmail style messages at pananakot sa borrowers. Buti na lang din sa akin kasi talaga hindi ako masyadong apektado din sa mga ginagawa nila kasi syempre nabasa ko na yung mga reviews, so naka-prepare na yung damdamin ko talaga, prepared na talaga yung feelings ko kapag nakakatanggap ako ng mga message or blackmail style messages kasi alam ko na ganun laman or halos lahat ng mga borrowers ay ganun yung ginagawa ng collector nila. At number 10, itong Money Snap, di ba? Na-try nyo ba itong Money Snap Safe Credit Loan? And I think isa din ito sa minsan nawawala at bumabalik sa Google Play Store. Ironically kasi, safe ang pangalan, pero sa mga nakikita natin na reviews sa kanilang apps talaga at sa ibang mga social media nga, hindi safe talaga ang kanilang peace of mind dahil nga sa harassment din na natatanggap nila sa collector ng Money Snap. Mag-ingat tayo sa ating mga inutangan mga beshies at ang iba pang mga apps na nabanggit sa reklamo. Loan app na Fly Cash Lending Online Loans, Prima Loan, Tech Cash Secure Online Loan, Light Credit PH Online Loan at yung Peso House. Kaya nga may papayo ko sa inyo, basahin natin lagi yung mga reviews sa loan app na yan bago mag-download na kahit anong pautangan online, no? Iwasan ang apps na walang official Google Play Store o walang Securities and Exchange Commission registration. Huwag basta ibigay ang phone contacts at mga personal information kung hindi kayo sigurado at syempre, kung nakaranas ka ng harassment, pwede kayong magsumbong sa NPC or National Privacy Commission, sa Securities and Exchange Commission. Ito yung mga yung email nila, ayan, sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOC, Online Lending Complaints 2025, pwede pa rin kayong mag-message dito at meron din silang hotline number, no, PAOC hotline number. So, pwede nyo silang tawagan dito sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, no, acg@pnp.gov.ph or pnpcacgfu@gmail.com at sa NBI Cybercrime Division, ayan, ccd@nbi.gov.ph, pwede rin sa Securities and Exchange Commission, no, cgfd@sec.gov.ph at National Privacy Commission complaints at
privacy.gov.ph. Tandaan natin mga ka-Insta Review na hindi masama yung umutang kung kailangan, pero siguraduhin natin na sa legit at responsible na lending companies tayo lalapit. Protect your peace and protect your privacy. So again, this is Zia at see you sa aking next video. Bye!